Si Carlos ay gustong ipahiya ang kanyang dating asawa sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa enggrande niyang kasal. Inisip niyang darating ito na mukhang talunan at miserable. Ngunit nang bumaba si Dolores mula sa isang makintab na itim na Rolls-Royce, hawak ang kamay ng 3 batang lalaki na tahimik ang buong tao. Ang babaeng minsan niyang tinawag na baog ay mayroon na ngayong 3 anak na kambal. At ang dramatikong pagpasok na iyon ay simula pa lamang ng kwento. Sa abalang lungsod ng Enugu, may isang lalaking nagngangalang Carlos. Isa siyang matagumpay na negosyante sa kanyang maagang 30 taon, kilala sa kanyang kayamanan at hilig sa luho. Kilala siya ng lahat, isang lalaking obsessed sa pera, magagarang sasakyan at kapangyarihan. Lagi siyang naka-designer suit, laging nagmamaneho ng pinakamahal na sasakyan at naglalakad na parang hindi karapat-dapat ang lupa sa kanyang mga paa. Mas malakas pa ang kanyang kayabangan kaysa sa kanyang mga salita at inaasahan niyang respetuhin siya ng lahat. Ngunit sa likod ng malaking bahay, lampas sa kumikislap na gintong relo sa kanyang pulso, mayroong malalim na sugat sa kanyang buhay na araw-araw niyang kinagagalitan. Si Dolores, ang kanyang asawa, ay walang anak. Si Dolores ay isang mabait at mahinahong babae. Siya ay kaakit-akit. Ang kanyang makinis na kayumangging balat at malumanay na mga mata ay nagpapakita na para siyang reyna. Bagamat madalas itinatago ng kanyang mga mata ang lungkot, pinakasalan niya si Carlos dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa kayamanan nito. At sa loob ng 7 mahabang taon, nanatili siyang tapat sa kanya. Ngunit ang 7 taong iyon ay puno ng sakit ng kalooban. Bawat buwan, umaasa siya ng milagro at bawat buwan, muling nadudurog ang kanyang puso. Walang anak, walang pagbabago. Isang gabi, sumabog na ang matagal ng tahimik na tensyon sa kanilang pagsasama. Tahimik na nakaupo si Dolores sa gilid ng kanilang kama. Mahigpit na magkakakapit ang mga kamay. Tahimik ang bahay, ngunit mabigat ang hangin. Pumasok si Carlos, iritado, kalahating nakatanggal ang kurbata at puno ng pagkainis ang mukha. 7 taon, Dolores, sigaw niya, ibinagsak ang susi ng kotse sa aparador. 7 taon at wala pa ring anak. Gusto mo ba talagang mamatay akong walang tagapagmana? Dahan-dahang tumingin si Dolores, nanginginig ang boses. Carlos, ginawa ko na ang lahat. Sinubukan na natin ang lahat. Hindi ko ito kontrolado. Baka pwede pa tayong sumubok ng ibang doktor. May pag-asa pa. Pag-asa? Mapait na tugon ni Carlos. Iyan ba ang sinasabi mo sa sarili mo? Sawa na ako sa pag-asa. Araw-araw akong tinatawagan ng nanay ko, nagtatanong kung bakit wala pa akong anak. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko sa likod. Alam mo ba kung anong pakiramdam iyon? Ginawa mo akong katatawanan. Puno ng luha ang mga mata ni Dolores. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa mo ako, nangako tayo. Sa hirap at ginhawa, bakit mo ako tinatrato na parang wala akong halaga sa iyo? Muling itinaas ni Carlos ang boses. Dahil wala ka ng halaga sa akin ngayon. Ano ang silbi ng babaeng hindi makapanganak? Kinakain mo ang pagkain ko. Sinusuot ang mga damit ko, sumasakay sa kotse ko, at hindi mo man lang mabigyan ng isang anak na magdadala ng pangalan ko. Isa kang sumpa sa buhay ko, Dolores. Nanginginig ang labi ni Dolores. Huwag mo akong tawaging ganoon. Ipinagdasal at iniluhod ko na ito. Araw-araw kong hinihiling sa Diyos na bigyan tayo ng anak. Hindi rin ako masaya, Carlos. Akala mo ba gusto ko itong sakit na ito? Tumalikod si Carlos, naglalakad paikot sa kwarto na parang isang leong nakakulong, lumalaki ang galit. Tama na ang mga luha mo, sawa na ako sa paghihintay. Hindi ko hahayaang sayangin mo ang natitira kong buhay. Bukas, tatawagan ko ang abogado ko, tapos na ang kasal na ito. Para bang sinuntok sa dibdib na pasinghap si Dolores. Diborsyo, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Pagkatapos kong manatili sa iyo,
noong wala ka pang kahit ano. Pagkatapos kong iwan ang pamilya ko para sa iyo, nakalimutan mo na ba ang pagmamahalan natin? Malamig ang mata ni Carlos nang tumingin siya pabalik. Ang pag-ibig ay hindi nagbibigay ng anak. Tama ang nanay ko, matagal na kitang dapat iniwan. Kailangan ko ng totoong asawa, isang babaeng makapagbibigay sa akin ng mga anak na lalaki. Hindi isang babaeng pinupuno lang ng katahimikan ang bahay. Bukas, gusto kong lumayas ka. Bumagsak si Dolores sa kanyang tuhod. Hinahawakan ang laylayan ng pantalon nito. Pakiusap, Carlos, huwag mong gawin ito. Bigyan mo pa tayo ng kaunting panahon. Gumagawa pa rin ng milagro ang Diyos. Sinipan ni Carlos ang kanyang kamay na parabang dumi ang kanyang hawak. Walang kinalaman dito ang Diyos, ikaw ang problema, tapos na. Aalis ka at iyon ang katapusan. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga tinig sa buong bahay. Nagbubulungan ng mga katulong, ngunit walang naglakas loob na pumasok. Umiiyak si Dolores, nagmamakaawa sa huling pagkakataon. Carlos, tingnan mo ako. Ako ang babaeng nagluto para sa iyo, naglaba ng damit mo at nagdasal para sa iyo noong ikaw ay may sakit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako. Huwag mo akong tratuhin na parang basura. Ngunit matigas ang puso ni Carlos parang bato. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng abogado mismo sa harap niya. "Oh, Romeo Santos, ihanda mo ang mga papeles ng diborsyo. Gusto ko silang matapos kaagad. Bukas aalis na siya." Nakatayo lang si Dolores, tila nawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. "Nakausap mo na ang abogado mo? Pinlano mo na pala ang lahat ng ito?" Nanginginig sa paniniwala ang boses ni Dolores. "Carlos, paano mo nagawa sa akin ito?" Malamig siyang tiningnan ni Carlos at ang bawat salita ay parang mga kutsilyo. "Dolores, pabigat ka sa buhay ko, pinuputol ko na ang gapos. Kung mahalaga sa iyo ang sarili mo, ihanda mo na ang mga gamit mo ngayong gabi. Ayokong makita ka pa rito sa umaga." Dahan-dahang tumayo si Dolores. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ramdam niya na parang pinupunit ang kanyang puso. Lumapit siya sa aparador at nagsimulang mag-impake ng mga damit sa isang maliit na bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hirap siyang isara ang zipper. Bawat damit na hinawakan niya ay nagbalik ng alaala. Mga kaarawan, pagtitipon sa simbahan, tahimik na hapunan na may halakhak at kandila. Ngunit ngayon, pakiramdam niya'y peke na ang mga alaala. Parang hindi na kanya ang buhay na yon. Nakatayo si Carlos sa kabilang dulo ng kwarto. Nakapulupot ang mga braso. Pinagmamasdan siya na parabang estranghero. Walang pagbabago ang kanyang muka. Hindi niya siya pinigilan. Hindi man lang isang beses. Walang alinlangan. Walang ikalawang pag-iisip sa kanyang mga mata. Nang matapos ang kanyang pag-impake, pinunasan ni Dolores ang kanyang muka at humarap sa kanya, patuloy ang pag-agos ng luha. "Balang araw pagsisisihan mo ito," sabi niya, basag ang boses. "Balang araw makikita mong malinaw. Maalala mo ang ginawa mo." Ngunit hindi sumagot si Carlos. Lumayo ang kanyang tingin na parabang wala na si Dolores, parang invisible na siya. Mabigat at mabagal ang bawat hakbang ni Dolores palabas ng silid, kumiskis ang tsinelas niya sa marmol na sahig. Ang bahay na dati mainit at puno ng pangako, ngayon naging malamig at hungkag na kulungan. Habang dumaraan siya, ibinaba ng mga katulong ang kanilang ulo, takot at nahihiyang magtagpo ng tingin sa kanya. Nang marating niya ang pintuan, huminto siya sandali. Dumampi ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang basang mukha. Lumingon siya sa mansyon na 7 taon niyang tinawag na tahanan at mahinang bumulong. "Maaring umaalis akong walang dala, pero hinding-hindi akong aalis na wasak. Ipaglalaban ako ng aking Diyos." At sa ganoon, lumabas siya sa dilim, mahigpit na hawak ang kanyang bag. Patuloy pa ring tumutulo ang mga luha. Ngunit may unti-unting lakas na umuusbong sa kanyang loob. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya
Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Hindi alam ni Dolores kung saan pupunta ng gabing iyon, basta't patuloy siyang naglakad, yakap ang kanyang bag na tila iyon ang huling piraso ng kanyang buhay. Nagniningning ang mga ilaw sa kalsada sa itaas niya, ngunit pakiramdam niya'y madilim at walang kasiguraduhan ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga binti at basang-basa ng luha ang kanyang pisngi. Umukil-kil sa kanyang isipan ang boses ni Carlos. Isa kang pabigat, pinalalaya ko ang sarili ko. Nadaanan niya ang mga saradong tindahan, natutulog na mga aso at mga babaeng nag-aayos ng paninda sa palengke. Walang pumigil sa kanya. Walang nagtanong. Sa mundo, isa lamang siyang babaeng naglalakad mag-isa. Ngunit sa loob niya, pasan niya ang bigat ng pagkawala ng lahat, ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan. Naalala niya na malapit lamang nakatira ang kanyang matalik na kaibigang si Teresa. Magkaklase sila noong unibersidad at kahit nagkahiwalay sila ng landas, nanatiling mabait at bukas palad si Teresa. Dumating si Dolores sa bahay ni Teresa at mahinang kumatok. 10:00 na ng gabi. Binuksan ni Teresa ang pinto, nakabalot ng kanyang wrapper at namilog ang mata sa gulat. Dolores? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May namatay ba? Hindi nakasagot si Dolores. Muli siyang bumigay at bumagsak sa mga bisig ni Teresa. Pumasok ka, malumanay na sabi ni Teresa. Hinila siya papasok sa maliit na flat. Inupo siya sa isang silya at isinara ang pinto. Sabihin mo sa akin, pakiusap niya, anong nangyari? Pinalayas niya ako, mahina niyang bulong. Si Carlos, tumalim ang boses ni Teresa. Tumango si Dolores, pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kamay. Tinawag niya akong sumpa. Sinabi niyang ako ang dahilan kung bakit wala kaming anak. Napairap si Teresa sa inis at umupo sa tabi niya. Walang takot sa Diyos ang lalaking iyon. Sa lahat ng taong yon, hindi pa rin siya marunong humarap sa salamin. Dolores, sobra ka nang nagdusa. Ipinasandal ni Dolores ang ulo sa balikat ni Teresa. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Umalis ako, dala lang itong bag. Nandoon pa lahat ng gamit ko sa bahay niya. Hinawakan ni Teresa ang kanyang braso. Huwag kang mag-alala, dito ka matutulog ngayong gabi. Tumira ka rito hanggat gusto mo. Kaunti lang ang meron ako pero handa kong ibahagi. Ang bahay na ito ay para na rin sa iyo. Pumikit si Dolores at malalim na bumuntong hininga. Salamat, Teresa. Ilang sandali silang nanahimik. Pagkatapos ay tumayo si Teresa. Halika, papakuluan ko ng tubig. Maliligo ka ng mainit at kakain. Bukas, saka natin pag-iisipan ng lahat. Tahimik na nanatili si Dolores habang naglaho si Teresa papunta sa kusina. Nakatitig siya sa sahig, pakiramdam niya ay basag na basag ang kanyang puso. Gabing iyon, kahit malambot ang kama at payapa ang silid, hindi dumating ang tulog. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang sandaling pinaalis siya ni Carlos. Hindi niya malimutan ang tingin nito sa kanya, parang wala siyang halaga. Pagsapit ng umaga, basang-basa ng luha ang kanyang unan. Mabagal na lumipas ang mga araw, nanatili si Dolores sa bahay ni Teresa. Pilit na itinatago ang sakit, ngunit hindi maalis ang lungkot. Halos hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Kadalasan, nakaupo lang siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga tao sa labas na parang doon niya mahahanap ang sagot. Ginawa ni Teresa ang lahat para mapasaya siya. Isang umaga, sabi nito, Dolores, sumama ka sa akin sa palengke. Makabubuti sa iyo ang paglalakad. Kailangan mong makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit umiling si Dolores, ayokong may makakita sa akin. Paano kung tanungin nila ako tungkol kay Carlos? Ano ang sasabihin ko? Ang totoo, mabilis na tugon ni Teresa. Sasabihin mong isang hangal na lalaki ang tumalikod sa isang diamante dahil hinabol niya ang bato. Napangiti si Dolores, bagamat mahina at saglit lamang. Mabilis din iyong nawala. Makalipas ang ilang araw, may binanggit si Teresa na tuluyang magbabago ng lahat. Dolores,
Nagpa-check up ka na ba ng maayos? Tanong ni Teresa isang gabi. Banayad, ngunit matatag ang tinig. Nalito si Dolores, anong klaseng check-up? Fertility test, paglilinaw ni Teresa. Nasubukan mo na bang malaman kung talagang sa iyo galing ang problema? Dahan-dahang umiling si Dolores. Laging sinasabi ni Carlos na kasalanan ko. Hindi siya pumayag na magpa-test. Lagi niyang sinasabing wala siyang problema. Naningkit ang mga mata ni Teresa at tinanggap mo na lang iyon? Anong magagawa ko? Mahinang bulong ni Dolores. Hindi siya nakikinig. Pati nanay niya, ako ang sinisisi. Lahat sila, ako ang tinuturo. Biglang tumayo si Teresa. Hindi, tapos na iyon, pupunta tayo sa ospital bukas. Hayaan nating manggaling sa totoong doktor ang sagot. Hindi sa isang lalaking puro kayabangan. Hindi na nakipagtalo si Dolores, wala na siyang lakas para lumaban. At marahil sa kaibuturan niya, kailangan din niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, nagtungo sila sa Life Hope Medical Center, isang tahimik at maayos na pribadong ospital. May kakilala si Teresa roon, si Dr. Diaz, isang mahinahon at malumanay na lalaki na nasa 40 taong gulang, at magiliw silang tinanggap. Paano ko kayo matutulungan, Ginang Dolores? Tanong niya ng may init ng loob. Nakayuko si Dolores. Hindi alam kung paano magsisimula. Si Teresa ang sumagot para sa kanya. 7 taon silang mag-asawa. Wala silang anak. Iniwan siya ng asawa niya. Tinawag siyang baog. Pero hindi siya kailanman nagpa-test. Gusto naming magpa-full check-up. Tumango si Dr. Diaz. Tama ang ginawa ninyo. Magpapatest tayo at aalamin natin ang lahat. Lumipas ang mga oras sa pagsusuri, ultrasound, dugo, hormone test, kumpletong fertility workup. Kabado si Dolores sa buong proseso. Paano kung tama si Carlos? Paano kung talagang hindi siya magkakaanak? 2 araw ang lumipas at handa na ang resulta. Naupo si Dolores sa harap ng doktor, malamig ang kanyang palad sa pawis. Binuklat ni Dr. Diaz ang kanyang file, saka inalis ang salamin at ngumiti ng may kabaitan. Ginang Dolores, napakaganda ng inyong resulta. Normal ang inyong reproductive system. Maayos kayong nag-ovulate at balance ang inyong hormones. Napakurap si Dolores, nagulat. Ibig sabihin, wala akong problema. Wala ni isa, ulit ng doktor. Kung 7 taon kayong walang anak, iminumungkahi ko na ang dati ninyong asawa ang magpa-test. Batay sa nakita ko, hindi ikaw ang dahilan. Tinakpan ni Dolores ang kanyang bibig na puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tumayo si Teresa galit at sabay tuwa. Alam ko, gumamit lang ng kasinungalingan ng lalaking yon para takpan ang kanyang kahihiyan. Parang gumuho at muling nabuo ang mundo ni Dolores sa isang iglap. Lahat ng panahong iyon, hindi pala siya ang may sala? Tumango si Dr. Diaz bilang pagtitiyak. Hindi ikaw ang problema. At kapag dumating ang tamang lalaki, naniniwala akong magkakaanak ka. Huwag mong hayaang nakawin ng karanasang ito ang iyong kapayapaan. Nagpasalamat sila at lumabas ng ospital. Sa labas, naupo si Dolores sa isang bangko, nanginginig ang mga kamay. Sa lahat ng taong iyon, mahina niyang bulong. Araw-araw kong dinasala ng Diyos. Umiiyak ako gabi-gabi. Sinisi ko ang sarili ko at hindi pala ako ang may kasalanan. Umupo si Teresa sa tabi niya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Mananagot si Carlos sa ginawa niya sa iyo. Balang araw titingnan kanya at makikita kung ano ang nawala sa kanya. Tumingala si Dolores sa langit. Marahil ito ang simula ng aking paggaling. At totoo nga, nagsimulang magbago ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan ni Dolores si Teresa sa negosyo nitong pananahi. Hindi pa siya tuluyang bumabalik sa dati, pero unti-unti siyang muling nabubuhay. Mas maaga na siyang bumabangon, kumakain na siya ng kaunti, paminsan-minsan nakakatawa na rin siya. Isang gabi, habang nagtiklop sila ng mga tela, sabi ni Dolores, gusto kong magsimula ng bago. Siguro negosyo sa pagkain. Hilig ko talaga ang pagluluto.
Nagliwanag ang muka ni Teresa. Iyan ang tamang diwa, gawin natin. Tutulungan kita, pagsisikapan natin. Sa kaunting tapang at pagkamalikhain, ginawang maliit na kainan ang harapang porch ni Teresa. Tuwing umaga, naghahanda si Dolores ng masasarap na kanin, beans, moy-moy at maiinit na sabaw. Pagsapit ng ikapito ng umaga, pumipila na ang mga manggagawa mula sa malalapit na opisina para bumili ng kanyang pagkain. Umuugong ang balita, hindi na tungkol sa diborsyo, kundi tungkol sa babaeng gumagawa ng pinakamahusay na jollof rice sa lugar. Unti-unti, nakilala si Dolores sa tunay niyang katauhan, hindi bilang babaeng itinakwil ni Carlos, kundi bilang babaeng may talento, lakas at dignidad. Isang hapon, ngumiti ang isang suki at sinabi, "Ginang, iba ang aura niyo ngayon. Parang kumikinang kayo." Mahinang ngumiti si Dolores. "Siguro dahil sa wakas, malaya na ako. Ngunit hindi lahat ng gabi ay madali. May mga sandaling bumabalik ang sakit na parang anino." Isang gabi, habang nagtitiklop ng mga apron, nagtanong si Dolores kay Teresa, "Sa tingin mo, minahal niya ba talaga ako?" Saglit na natahimik si Teresa. "Sigurado akong mas mahal niya ang sarili niya. Iyon lang ang masasabi ko." Dahan-dahang tumango si Dolores. "Sana hindi ko na lang sinayang ang maraming taon." "Hindi mo sinayang," banayad na sagot ni Teresa. "Lumago ka, nakasurvive ka, at balang araw ibibigay sa iyo ng Diyos ang higit pa sa nawala sa iyo." Walang sinabi si Dolores bilang tugon, ngunit sa kaibuturan niya may nagbago. May munting apoy na nagliyab, isang tahimik na lakas na unti-unting bumangon mula sa abo. Isang mainit na hapon ng linggo, dumating si Teresa mula sa simbahan na may dalang balita. "Dolores, hindi ka maniniwala kung sino ang nakita ko ngayon," sabi niya, papasok ng masigla. Napatingin si Dolores mula sa nilulutong sabaw. "Sino?" "Nakita ko ang pinsan ni Carlos." Sabi niya, nagpaplano si Carlos ng isa pang kasal. Sa pagkakataong ito, sa isang magarbo at pakitang gilas na babae mula Lagos. Saglit na huminto ang tibok ng puso ni Dolores. Mahina niyang tugon. "At ito pa," dagdag ni Teresa, "iniimbitahan pa raw niya ang ilan sa mga dati mong kaibigan. Gusto niyang ipakita kung ano raw ang hitsura ng totoong asawa." Lumayo ang tingin ni Dolores, malamlam ang mga mata. Hindi pa rin siya nagbago. Bulong niya. Lumapit si Teresa. "Huwag ka nang magulat kung padalhan ka niya ng imbitasyon para asarin ka." Hindi sumagot si Dolores. Patuloy lang siyang naghahalo ng sabaw. Saka mahina niyang ibinulong, "Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Kilala ko na ang sarili ko ngayon." Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, marahan niyang ipinatong ang kamay niya sa kanyang tiyan. Nakatingin siya sa kisame, inaalala ang sinabi ng doktor, "Malusog ka." Inilagay niya ang isa pang kamay sa kanyang puso. "Diyos ko, kung narinig mo man ang aking mga iyak, kung binilang mo man ang aking mga luha, ipakita mo sa mundo na hindi ako kailanman ang problema." At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pumikit siya, hindi sa lungkot, kundi may payapang ngiti. Kinabukasan, nakatayo si Dolores sa kanyang pwesto ng pagkain, pinupunasan ng mesa. Abala ang paligid, mga batang nagmamadaling pumasok sa paaralan, mga driver ng keke na nagbubusina at mga babaeng sumisigaw ng presyo mula sa kanilang mga paninda. Suot niya ang simpleng bestida at nakatali ang scarf sa kanyang ulo. Ang amoy ng kanyang jollof rice ay kumalat sa hangin at nakahila ng pila ng mga unang suki. Mahina siyang ngumiti sa bawat isa habang nagsasali ng kanin at ulam sa mga lalagyan. Ngunit sa kaibuturan, patuloy pa ring naghihilom ang kanyang puso, hati sa pag-usad at sa alaala ng sakit ng nakaraan. Minsan, naririnig pa rin niya ang tinig ni Carlos. Naalala pa rin niya ang bansag na baog. Naalala pa rin niya ang araw na itinapon siya na parang walang halaga. "Madam, 2 plato po."
Isang kalmadong tinig ng lalaki ang pumukaw sa kanyang isipan. Napalingon siya. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa harap niya. May mabait na mga mata, payapang anyo at suot ang malinis na puting polo na nakasuksok sa kayumangging pantalon. May dala siyang itim na bag para sa laptop. Ngumiti ito. Hindi ko kayang palampasin ang amoy ng inyong jollof. Magalang na ngumiti si Dolores. Salamat. Maanghang o banayad? Maanghang, mabilis niyang sagot. Gusto ko yung pagkain na lumalaban. Napatawa ng mahina si Dolores. Nilagay niya sa mga lalagyan ang 2 plato at iniabot. Magkano? Tanong ng lalaki. 2,000. Nag-abot ito ng malinis na pera at sandaling tumingin sa kanya. Tahimik ka palagi, ano? Nagkibit balikat si Dolores. Mas gusto kong nakatutok sa pagkain. Ayos lang, sagot nito na nakangiti. Ako nga pala si Francisco. Nagtatrabaho ako sa firm sa kanto lang. Babalik ako sigurado. Panalo na agad sa akin ang jollof mo. Tumango si Dolores. Salamat, Ginoo. Hindi na niya masyadong pinag-isipan. Isa lang na masayahing customer. Pero bumalik si Francisco kinabukasan. At kinabukasan ulit. At muli sa sumunod na linggo. Minsan 2 ang ino-order niya, minsan 1 lang. Ngunit sa bawat pagbisita, dala niya ang isang ngiti, biro o magaan na kwento. Hindi siya tumatagal, hindi rin siya namimilit ng usapan. Pero palagi niyang napapangiti si Dolores. Isang hapon, tahimik ang kalsada at walang pila sa pwesto. Medyo nagtagal si Francisco. Ginang Dolores, sabi niya, binasa ang pangalan mula sa karatula ng pwesto. Hindi ka ba nagpapahinga? Maghapon ka na dito. Pinunasan ni Dolores ang kamay. Nagpapahinga ako pag-uwi. Bahagyang kumunot ang noo ni Francisco. Hindi mo dapat ginagawa lahat mag-isa. Wala ka bang katulong? Wala, sagot niya, pero sanay na ako. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa kamuling nagsalita si Francisco, mas banayad ang tono. Patawarin mo ako kung masyadong prangka, pero may asawa ka ba? Sandaling huminto ang tibok ng puso ni Dolores. Lumayo ang kanyang tingin. Dati, mahina niyang sagot. Tumango si Francisco. Pasensya ka na, hindi ko nais na magbalik ng sakit. Ayos lang, buntong hininga ni Dolores. Hindi mo kasalanan. Tahimik siyang tumayo saka naglinis ng lalamunan. Gusto ko lang sabihin, isa kang mabuting tao at matatag ka. Hanga ako ron. Muli siyang ngumiti, kumaway at umalis. Nang gabing iyon, nakangising nanunukso si Teresa. Dolores, sino yung lalaking palaging bumibili sa'yo? Napailing si Dolores. Customer lang siya. Sigurado ka? Biro ni Teresa. Kasi kung titigan ka niya. Napatawa si Dolores, kunwaring walang pakialam. Huwag ka ngang magsimula. Pero hindi naman talaga nagkamali si Teresa. Sa mga sumunod na linggo, ang mga pagbisita ni Francisco ay hindi na lamang tungkol sa pagbili ng pagkain. Nagsimula siyang magdala ng maliliit na regalo, mga bungkus ng saging, sariwang sibuyas, bote ng tubig. Para suportahan ang negosyo, sabi niya na may mainit ng ngiti. Unti-unti natutong magbukas si Dolores. Ikinwento niya kung paano nagsimula ang kanyang pagmamahal sa pagluluto sa kusina ng kanyang ina, na minsan niyang pinangarap magkaroon ng sariling restaurant na ninakaw ng buhay ang pangarap na yon. Pero marahil, hindi pa huli ang lahat. Isang hapon, umupo si Francisco sa isang plastik na upuan sa tabi ng kanyang pwesto. Tahimik lamang bago nagsalita. Dolores, banayad niyang simula, patawarin mo ako kung masyado itong matapang, pero may nakikita akong kakaiba sa'yo. Tumingin si Dolores sa kanyang mga kamay, hindi sigurado kung paano tutugon. Kasal din ako noon, patuloy ni Francisco. Ilang taon na ang nakalipas, namatay ang aking asawa sa isang aksidente sa kotse. Simula noon, hindi ko na hinayaang magmahal muli. Sandali siyang tumigil bago tumingin sa mata ni Dolores. Hanggang kamakailan lang, napahinto ang hininga ni Dolores. Ipinapaalala mo sa akin ang kapayapaan, sabi ni Francisco. Hindi yung maingay o magarbo.
Yung tahimik na naninirahan sa puso at nagpaparamdam na parang nasa bahay ka. Hindi kita minamadali, dagdag niya. Kailangan ko lang malaman mo. Matagal bago nakasagot si Dolores, mula sa palayok ng kanin sa kanyang mga kamay at sa huli sa kanyang mukha. Natatakot ako, mahina niyang bulong. Naiintindihan ko, malumanay na tugon ni Francisco, pero hindi ako si Carlos. Hindi ako nandito para sirain ka. Lumipas ang panahon, mabagal, maingat. Sa huli, pumayag si Dolores na makipagkita para sa kape, saka para sa hapunan. Pagkatapos, mahahabang paglalakad tuwing linggo ng gabi. Isang araw, habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mayabong ang mga dahon, nagtanong si Dolores, "Bakit ako? Pwede ka namang pumili ng iba." Ngumiti si Francisco, "Dahil ikaw ang pinakatotoong taong nakilala ko," sagot niya. "Bit-bit mo ang sakit ng may dignidad. Nadurog ka, pero hindi ka na natiling nakalugmok. Iyon ang uri ng lakas na gusto kong makasama." Napuno ng luha ang mga mata ni Dolores. Inabot niya ang kamay nito. "Kung ganoon gusto ko ring subukan," sabi niya. Pagkaraan ng 6 na buwan, ikinasal sila. Walang engrandeng kasayahan. Walang malaking cake. Walang malakas na tugtugan. Isang tahimik na seremonya lamang kasama ang ilang kaibigan at pamilya. Si Francisco, ang pinakamasayang lalaki roon, sumasayaw na parang nanalo ng pinakamalaking gantimpala sa mundo. "Sabi ko sa iyo!" natatawang sigaw niya. "Sabi ko na darating ang mabubuting bagay." Payapa ang kanilang bagong buhay, puno ng lambing ang trato ni Francisco kay Dolores. Pinaligaya niya ito, nakikinig sa bawat salita at tinulungan siyang gawing tindahan ng kanyang pwesto ng pagkain. Tuwing umaga bago pumasok sa trabaho, hinahalikan niya ang noo nito at sinasabing, "Mahal kita, reyna ko." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Dolores na siya'y ligtas, minahal, buo. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Isang umaga, nagising si Dolores na tila may kakaiba sa kanyang katawan. Mahina siya, hindi makatagal nang nakatayo, at ang amoy ng nilulutong sabaw ay nakakasuka sa kanya. Akala niya malaria lamang. Pero nang hindi mawala ang sintomas makalipas ang 2 linggo, ipinilit ni Francisco na magpatingin sila sa ospital. Sa klinika isinagawa ang mga pagsusuri. Nakaupo si Dolores sa bangko sa labas ng opisina ng doktor, kinakabahan at kinakagat ang kanyang mga kuko. Lumabas ang isang nurse, nakangiti ng malaki. "Congratulations, madam," sabi nito. "Buntis po kayo." Napatigil si Dolores. "Buntis?" tumango ang nurse. "Tinatayang 3 linggo na." Tinakpan ni Dolores ang kanyang bibig habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Biglang tumayo si Francisco. "Buntis? Sigurado ka ba?" Natawa ang nurse. Siguradong sigurado. Humarap si Francisco kay Dolores at mahigpit siyang niyakap. "Magiging ina ka na," bulong niya. "Magiging mga magulang na tayo." Hindi mapigil ang iyak ni Dolores. Punong-puno siya ng kagalakan. Kumapit siya sa kamiseta ni Francisco at humagulgol. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil natupad na sa wakas ang kanyang mga panalangin. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng saya, paghahanda at mga himala. Ngunit wala silang paghahandang nagawa para sa susunod na balita. Sa isa sa kanyang ultrasound, iginiya ng doktor ang probe sa kanyang tiyan, sa kabiglang natigilan. Namangha ang kanyang mga mata. "Ginang, aniya, 3 tibok ng puso ang naririnig ko." Napatayo si Dolores. "3?" tumango ang doktor. "Triplets ang dinadala mo." Napasigaw si Dolores ng napakalakas, tiyak na narinig ng buong ospital. Pag-uwi, bumagsak si Francisco sa kanyang tuhod, umiiyak. "Diyos ko, sobra pa ito sa aking dasal. 3 anak, sabay-sabay, sobra-sobra ang iyong ginawa." Maingat silang naghanda. Itinayo ni Francisco mismo ang nursery gamit ang kanyang sariling kamay. Dumating ang mga kaibigan at kapitbahay na may dalang regalo. Umiiyak sa tuwa si Teresa. At sa isang payapang Sabado ng umaga, isinilang ni Dolores
ang 3 malulusog na batang lalaki. Umingay ng palakpakan ng delivery room, pumalakpak ang mga nurse. Nakangiti ang doktor, hindi mapigilan ni Francisco ang pagtawa. Kamukha mo sila, anya, buhat ang isa sa kanyang dibdib. Pero akin na itong isa, katulad sa akin ang kanyang mga tenga. Mahigpit na niyakap ni Dolores ang kanyang 3 sanggol, dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi ako baog, mahina niyang bulong sa nanginginig na labi. Pinatunayan ng Diyos na mali sila. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Dumadayo pa ang mga tao mula sa dati niyang kalye para makita siya. Ang babaeng minsan nilang pinagdudahan. Pati mga kaibigan ni Carlos, yaong mga minsan ay palihim siyang tinatawanan. Ngayoy hindi makapaniwala. May triplets siya? Oo. May sasagot. Siya mismong Dolores na iniwan ni Carlos. At ngayon may asawa na siya, mabuting lalaki, may restaurant din, nagniningning ang buhay niya. May mga taong ngumingiti, taos-pusong natutuwa para sa kanya. Ang iba na may napapayuko, kinakagat ng hiya at pagsisisi. Ngunit hindi na iyon ang iniintindi ni Dolores. Hindi na niya hawak ng nakaraan ang kanyang pansin. Abala siya sa pagpapakain ng kanyang mga anak, sa paghalik kay Francisco na may kagalakan sa kanyang mga mata. Sa paggising tuwing madaling araw, buhat ang isa, pinapatulog ang isa gamit ang kanyang binti, at pinapasuso ang pangatlo ng may maingat na pag-aaruga. Puno ang kanyang mga araw ng maliliit na iyak, maiinit na bote, mga lulabay at munting halakhak. Nandoon pa rin ang mga peklat, mga paalala ng sakit na dinaanan niya, ngunit hindi na iyon ang nagtakda sa kanya. Siya ngayon ay isang ina, siya ay magaling na, at siya ay tunay na malaya. Habang natututo si Dolores na pagsabay-sabayin ang mga bote at kumot ng sanggol sa kabilang panig ng bayan, mag-isa namang nakaupo si Carlos sa kanyang marangyang opisina, dahan-dahang iniikot ang leather chair. Nakatingin siya sa kanyang telepono, malayo ang isip, lumago ang kanyang negosyo. Mas marangya pa ang kanyang mga damit kaysa dati. Mas bago ang kanyang mga kotse at mas marami ang mga zero sa kanyang bangko. Sa papel, perpekto ang kanyang buhay. Ngunit isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang bagay na hindi mabibili ng pera, isang anak. Matapos niyang palayasin si Dolores, inakala niyang aayos ang lahat. Inisip niyang ang pagkakaroon ng ibang babae ang solusyon, mas bata, mas mabunga, maganda. Ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Sa nakalipas na 3 taon, 3 babae na ang kanyang nakarelasyon. Wala ni isa ang nagdalang tao. Ang isa pa nga ay iniwan siya. Sinabing hindi siya papayag na tratuhin na parang baby-making machine habang nasa ilalim ng iisang bubong ng kanyang mapanguring ina. At ang kanyang ina, si Mama Carlos, ay nanatiling matalim ang dila. Huwag kang seryoso, madalas niyang sabihin. Nang piliin ko si Dolores, sinabi kong maghintay ka. Pero hindi, pinalayas mo siya. Lagi namang sumisigaw si Carlos. Huwag mo nang banggitin ulit ang pangalan niya. Ngunit sa katahimikan ng gabi, kapag walang ingay kundi anino, siya mismo'y tinatraydor ng sariling isipan. Nasaan na kaya siya? Nakahanap na kaya siya ng panibagong buhay? Naging masaya pa kaya siya? Isang umaga, habang nag-i-scroll sa Instagram, bigla siyang napatigil. Isang paan ng sanggol. Pagkatapos, isa pang post, maliliit na daliri na nakapulupot sa hinlalaki ng isang babae. Nabigla ang puso niya, pamilyar ang kamay, ang kulay ng balat, ang mardelikadong paghawak sa bata. Mukhang si Dolores. Hindi imposible, marahil ibang tao lang. Isang pagkakataon, sinubukan niyang kalimutan, ngunit nanatili sa kanyang isipan ang larawan, kumakapit sa kanyang alaala. Upang mailayo ang sarili, ginawa niya ang nakasanayan, humanap ng panibago. Nang linggong iyon tumawag ang kaibigan niyang si Roberto. Pare, may gusto akong ipakilala sa iyo, ani Roberto. Sino? Tanong ni Carlos. Si Paula, kagagaling lang mula Lagos.
Isang fashion designer, mayamang pamilya, klaseng babae, maganda, seryoso sa buhay. Hindi tulad ng mga batang puro social media. Natawa si Carlos. Parang ibinebenta mo siyang kotse. Seryoso ako bro, iba siya, magugustuhan mo. Napabuntong hininga si Carlos. Sige, ayusin mo na. 2 gabi matapos, nagkita sila sa isang marangyang restaurant. Pumasok si Paula na may kumpiyansa, matangkad, kaakit-akit, nakasuot ng dumadaloy na designer gown. Ang mahabang kulot na buhok ay bumalot sa kanyang mukha at ang ginintuan niyang mga kukoy kumikislap sa ilaw. Ngunit ang talagang tumatak kay Carlos ay hindi lamang ang ganda niya, kundi ang kanyang presensya. Nagsalita siya ng may autoridad at ginhawa. Alam niya kung sino siya. Kaya pala ikaw si sikat na Carlos. Sabi niya na may mapanuksong ngiti, marahang iniikot ang baso ng alak. At ikaw naman marahil si Paula na palaging pinag-uusapan, sagot ni Carlos. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa negosyo, sa kanilang mga paglalakbay, sa nakaraan at sa mga ambisyon. Hanggang sa halos sinasadya ni Carlos na dalhin ang usapan sa mga anak. Matagal na akong handang bumuo ng pamilya, sabi niya. Wala lang talagang tamang babae. Bahagyang tinaas ni Paula ang kilay. Hindi ka ba kasal dati? Oo, mabilis na sagot ni Carlos. Pero hindi siya, alam mo na, makapagbigay ng anak. Sinubukan namin ilang taon. Hindi sumagot si Paula. Tumango lamang siya ng mabagal. At muling ngumiti, magalang ngunit malamig. Ngunit higit pa sa mga salita ang sinabi ng kanyang katahimikan. Hindi naman ako nagmamadali, kaswal na sabi ni Paula isang gabi. Pero gusto ko talaga ng mga anak, 2, baka 3. Napatigil ang puso ni Carlos. Ganun din ako, mabilis niyang sagot. Makalipas lamang ang ilang linggo, nakikita na silang magkasama saan man sa mga kasalan, pagbubukas ng negosyo, maging sa simbahan, magkatabi. Mabilis kumalat ang balita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Carlos naka-move on na rin sa wakas. Sobra niya itong binusog sa luho. Designer na mga damit, pinakabagong mga cellphone at pati bagong sasakyan. Ngunit isang hapon, ibinaba ni Paula ang kanyang juice at tinitigan siya. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, sabi niya. Sa ano? Tanong ni Carlos naguguluhan. Sa kasal! Tugon niya parang humihingi lang ng karagdagang tissue. Nakatitig si Carlos. Handa ka na? Ako ay isang ganap na babae, sagot niya ng may kumpiyansa. Alam ko ang gusto ko. Hindi ako naniniwala sa 10 taon ng ligawan. Kung gusto mo ako, ipakita mo. Kinagabihan din, kinuha ni Carlos ang kanyang telepono at tinawagan ng event planner. Agad nagsimula ang mga paghahanda. Hindi lang basta kasal ang gusto niya. Gusto niya ng palabas, isang engrandeng selebrasyon, ang pinakamalaki na nakita ng lungsod. Red carpet, Rolls Royce, live band mula Ghana, mga panauhin mula Abuja, Dubai at London. Lulong si Carlos sa pagpapagarbo. Hindi lamang para sa pag-ibig, hindi rin talaga para kay Paula. Gusto niyang may patunayan sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang ina at higit sa lahat kay Dolores. Isang tinig sa kanyang isipan na pilit niyang tinatanggihan ang bumubulong. Gusto kong makita niya ito. Gusto kong pagsisihan niya ang lahat. Isang hapon habang tinitingnan ang guest list kasama ang planner, napatigil si Carlos. Magdagdag ka ng isang pangalan, Ania. Sino? Tanong ng planner. Kinuha mismo ni Carlos ang panulat at isinulat, Dolores Ease. Namangha ang planner. Ang dati mong asawa? Hindi sumagot si Carlos. Ngumisi lang siya ng malamig. Padalhan mo siya ng imbitasyon. First class ticket. Gusto ko siyang nasa harapan mismo. Samantala, abala si Paula sa kanyang bahagi ng plano. Umorder siya ng gown mula sa isang sikat na designer sa Milan. Ang puntas pa lang ay mas mahal kaysa sa ilang sasakyan. Ang kanyang mga abay ay nag-e-ensayo ng choreographed dances.
Ang bridal shower ay nakabook sa isang private beach resort. Sa paningin ng lahat, isa siyang bride na kumikinang sa saya. Pero sa likod ng mga pinto, tahimik siyang kinakabahan. Ilang buwan na siyang sumusubok magbuntis, wala pa ring nangyayari. Bawat umaga, tinitingnan niya ang kalendaryo. Bawat gabi, nakatitig siya sa negatibong pregnancy test. Hindi pa niya sinasabi kay Carlos, hindi niya alam kung paano. At paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ina sa isipan niya. Sigurado ka bang hindi siya ang may problema? Baka siya mismo. 2 linggo bago ang kasal, sa wakas, binanggit niya ito. Nakahiga sila sa kama, tinitingnan ng mga larawan sa kanyang telepono nang mahina siyang nagsalita. Carlos, naisip mo na bang magpatingin sa doktor? Lumingon siya. Bakit? Para lang sa check-up, maingat niyang sabi. Bago tayo ikasal, para lang siguradong maayos ang lahat. Nanigas ang mukha ni Carlos. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, nag-alinlangan siya, ilang buwan na tayong magkasama at wala pa ring nangyayari. Dahan-dahang tumayo si Carlos. Ibig sabihin, ako ang may problema. Hindi! Ang ibig kong sabihin, pareho tayong magpatingin. Magkasama, lumalim ang kanyang tinig. Parang si Dolores ang dating mo. Agad umupo si Paula. Hindi kita sinisisi. Sinisisi mo ako, sigaw niya. Pinararamdam mong sira ako. Dinampot niya ang kanyang kamiseta mula sa sahig. Huwag nating pag-usapan ulit ito. Walang sinabi si Paula. Ngunit sa kaibuturan niya, nagsimulang mabuo ang buhol ng takot. Nagpatuloy si Carlos sa mga plano ng kasal na parang walang nangyari. Sa kanyang mga kaibigan, nagyayabang siya. Yayanigin ng kasal na ito ang buong lungsod. Kahit ang ex ko makakakita kung ano ang tunay na tagumpay. Itinaas ni Roberto ang matagal ng kaibigan niya ang kilay. Ibig sabihin, iniimbitahan mo siya para lang ipamukha. Ngumiti si Carlos. Kailangan niyang makita ang itinapon niya. Ngunit hindi kumbinsido si Roberto. Sigurado ka bang magandang ideya yan? Paano kung... Walang paano kung... Putol ni Carlos. Iuupo siya ron. Makikita niyang ang aking bride ay naglalakad sa altar na may diamante. At pagsisisihan niya ang lahat. Dumating ang araw ng wedding rehearsal. Maagang dumating si Carlos, mag-isa sa engranding bulwagan. Nagniningning ang paligid, mga rosas, chandelier, gintong upuang nakahanay ng perpekto. Ngunit hindi panatag ang kanyang puso. Hinugot niya ang telepono at tumitig sa isang pangalan sa guest list, Dolores East. Naalala niya siya kung paanong maingat nitong inaayos ang kanyang kurbata bago siya pumasok sa trabaho. Kung paanong nilulutuan siya ng mainit na pepper soup kapag siya'y may sakit. Kung paano ito umiyak nung gabing pinalayas niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naglaho ang kanyang ngiti. Umiling si Carlos, wari pinipilit kumbinsihin ang sarili. Hindi, mahina niyang bulong. Siya ang problema. Hindi niya ako mabigyan ng anak. Tama ang naging desisyon ko. Ngunit kumirot ang kanyang dibdib, mabigat ang paghinga. Lumabas siya at nagsindi ng sigarilyo, pilit pinapakalma ang magulong isip. Sa kabilang panig ng bayan, pinaliliguan ni Dolores ang isa sa mga triplets nang biglang umingay ang kanyang telepono sa mesa. Dinampot ito ni Teresa na nakaupo malapit, nanigas ang kanyang mukha. Dolores, tawag niya, nanginginig ang boses. May mensahe ka. Ano yon? Tanong ni Dolores, marahang pinupunasan ang buhok ng sanggol. Isang wedding invitation, sagot ni Teresa, ipinakita ang screen. Mula kanino, ipinakita niya ang telepono, si Carlos, napatigil ang puso ni Dolores. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono, binasa ang nakasulat sa magarang imbitasyon, saka marahang ibinaba iyon sa mesa ng walang salita. Nagngingit-ngit si Teresa. Anong klaseng kabaliwan ito? Ayos pa ba ang isip niya? Ngunit hindi na tinag si Dolores. Tahimik siyang nakatayo, buhat ang kanyang sanggol. Pagkatapos ngumiti siya. Isang payapa, matatag na ngiti. Ayos lang, mahina niyang sabi. Hayaan mo siyang ikasal.
Nakasimangot si Teresa. Hintay, hindi mo sinasabi na pupunta ka, di ba? Tumingin si Dolores sa tatlong anak, mahimbing na natutulog sa kanilang dilaw na wansis. Hindi siya sumagot, ngunit ang paraan ng kanyang paglakad, papasok ng kwarto, tahimik at matuwid, ay nagsabi ng higit pa kaysa sa mga salita. Kinagabihan, nakatayo si Dolores sa tabi ng bintana. Niyuyugyog ng isang braso ang sanggol na buhat niya at ang isa na may hawak ang mabigat na wedding invitation na may gintong emboss. Makapal ang sobre, kumikislap na parang para sa hari. Mapagmataas at enggrande ang mga letra, Carlos and Paula, a Royal Union. 5 beses na niya itong nabasa, ang petsa, ang lugar, ang marangyang dress code, at ang kanyang pangalan nakalimbag ng malaki sa ilalim ng VIP seating, unang hanay. Huminga siya ng malalim, walang luha, walang panginginig, isang tahimik na apoy lamang ang nagsisimulang sumiklab sa loob. Pumasok si Teresa, may dalang mangkok ng mainit na pap. Hindi ko pa rin maintindihan, anya inilapag ang mangkok. Bakit kanya iimbitahan? Baliw ba siya o sadista lang? Nanatiling tahimik si Dolores, nakapamewang si Teresa. Pinipilit kanyang hiyain. Matapos ng lahat gusto niyang iparada ang bride niya sa harap mo? Tahimik, napatili si Teresa. Dolores, kausapin mo naman ako. Paano ka nananatiling kalmado? Kung ako yan, sinunog ko na ang imbitasyong ito. Sa wakas, nagsalita si Dolores, gusto niyang maramdaman kong maliit ako. Kung ganun, huwag na tayong pumunta, mabilis na tugon ni Teresa. Huwag natin siyang bigyan ng kasiyahan. Dahan-dahang lumingon si Dolores, matatagang tinig. Gusto niyang makita akong nakaupo sa crowd, umiiyak habang naglalakad ang kanyang bride na may diamante. Hindi natin hahayaan yon, sagot ni Teresa. Tumingin si Dolores sa kanyang mga anak, mahimbing pa ring natutulog, nakabalot sa maliliit na kumot, inosente ang mga mukha. Pero paano kung ipakita natin ang katotohanan? Napataas ang kilay ni Teresa. Anong katotohanan? Na hindi ako kailanman ng problema, sagot ni Dolores nang may tahimik na lakas, na ang babaeng iniwan niya ay hindi sira, buo siya. Matagal siyang tinitigan ni Teresa. Pagkatapos, dahan-dahang umupo. Hintay, sinasabi mong pupunta ka sa kasal? Tumango si Dolores, kasama ang mga bata. Muling tumango, napalunok si Teresa, tsaka biglang natawa ng malakas. Ha! Mahihimatay ang lalaking yon. Dolores, hindi ka ba nagbibiro? Ngumiti si Dolores, ang malawak, taos-puso. Seryoso ako! Nagsimula ang paghahanda kinagabihan din. Lumapit si Dolores sa kanyang aparador at kinuha ang mahabang dilaw na gown na tinahi ni Teresa ilang buwan na ang nakaraan. Iningatan niya ito para sa espesyal na okasyon. Ngayon, dumating na ang panahon. Inalis ni Teresa ang alikabok sa kanyang makeup kit. Kung gagawin natin ito, gagawin natin ng maayos. Ayokong magmukhang magarbo, sabi ni Dolores. Gusto kong magmukhang mapayapa, pero makapangyarihan. Ngumisi si Teresa. Wala nang iba. Magmumukha kang buhay na patunay ng biyaya. Umorder sila ng bagong mga damit para sa mga bata, dilaw na shorts, malinis na puting kamiseta at maliliit na bowtie. Cute at magkakatulad. Tinawagan ni Teresa ang isang kaibigan at nagpaayos ng sleek black Rolls-Royce Phantom para sunduin sila. Maghihintay ito ng ilang block palayo hanggang magbigay ng senyales si Dolores. Nag-ensayo sila ng pagpasok. Ang mga bata na tatawa at naglalaro ay natutong maglakad sa tabi ng kanilang ina. Ang bunso, laging dikit sa kanya, ay sumusunod ng walang kahirap-hirap. Hindi ako pupunta para makipag-away, paalala ni Dolores habang nagtiklop ng mga damit pambata. Alam ko, sagot ni Teresa, pero sapat na ang simpleng pagdating mo. Ang presensya mo lang ang gugulo sa buong kasal. Gabi, bago ang malaking araw, hindi makatulog si Dolores. Naupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga bituin, nakabalot ang isip sa darating.
Tahimik na lumapit si Francisco mula sa likod at ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. "Huwag ka nang pumunta kung ayaw mo," mahinang bulong niya. "Gusto ko," sagot niya, "hindi para patunayan ng kahit ano sa kanya, kundi para ipaalala sa sarili ko na nakaligtas ako, na nagtagumpay ako." Hinagkan siya ni Francisco sa pisngi. "Ano man ang piliin mo, kasama mo ako." Lumingon si Dolores, malambot ang mga mata. "Salamat, ibinigay mo sa akin ang bagay na hindi na ibigay ng kahit sinong lalaki. Kapayapaan," ngumiti si Francisco. "At ibinigay mo sa akin ang kasiyahang akala ko'y hindi ko na mararamdaman muli." Dumating na ang umaga ng kasal at ang buong lungsod ay nag-uumapaw sa ingay. Punong-puno ang social media ng mga larawan. Trending ang hashtag na Carlos and Paula saan man. Tinawag itong Event of the Year. Lahat ng daan ay tila papunta sa ingranding lugar. Isang bulwagan sa tabing dagat, inayos na parang para sa mga hari't reyna. Isang pulang karpet ang nakalatag sa pasukan. Tuloy-tuloy ang pag-flash ng mga kamera habang dumarating ang mga bisita, nakasuot ng kumikislap na damit, designer shades at malalapad ng ngiti. Sa unahan, umupo ang mga politiko, mga artista at makapangyarihang negosyante. Samantala, sa kanyang hotel suite, nakatayo si Paula sa harap ng mahabang salamin. Kumikislap ang kanyang gown sa bawat galaw, puting-puti, tila bumabagsak na niyebe. Maingat na inayos ng kanyang matalik na kaibigang si Uju ang belo. "Parang panaginip ang itsura mo. Mai-in-love ulit si Carlos sa'yo." Mahina lang nang ngumiti si Paula. "Sana nga." Ngunit sa kaibuturan, nag-uumalimpuyo ang isang bagyong puno ng takot. Walang pagbubuntis, walang paliwanag, at isang lalaking tumatangging harapin ang katotohanan. Sa altar, nakatayo si Carlos na nakasuot ng puting agbada na may gintong burda. Kumukutitap ang kanyang sapatos sa ilalim ng ilaw. Panay ang sulyap niya sa pinto, saka sa kanyang relo. Lumapit si Roberto. "Bakit ang tensyonado mo?" "May hinihintay ako," mahina niyang sagot. "Sino?" Hindi siya sumagot at biglang nagkaroon ng paggalaw. Isang sleek na Rolls-Royce Phantom ang huminto sa pasukan. Dahan-dahang bumukas ang likod na pinto at bumaba si Dolores. Nakasuot siya ng mahabang dilaw na gown na bagay sa isang reyna. Payapa ang kanyang anyo. Matatag ang kanyang mga hakbang. At sa kanyang tabi, hawak ang mga kamay, ay 3 munting batang lalaki. Nakadamit na tila maliliit na gintong anghel. Nag-alingaw-ngaw ng mga buntong hininga sa buong crowd, lumabas ang mga cellphone, napalingon ang lahat. Magsisimula ang mga bulungan. "Sandali, siya ba yun? Yun ang ex-wife niya. May triplets siya. Kumikinang siya. Napaka makapangyarihan ng dating niya." Parang apoy na kumalat ang pagkagulat sa buong bulwagan. Nanlambot ang tuhod ni Carlos. Hinawakan niya ang pulso ni Roberto. Sabihin mong guni-guni ko lang ito." Paos ang boses ni Roberto. "Pare, mga anak niya yon." Bumaba si Carlos mula sa altar para bang hinihila ng panaginip. Mabagal ang kanyang lakad, nakatutok ang mata kay Dolores. Nagpatuloy rin sa paglalakad si Dolores, mabagal, matatag at puno ng biyaya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ngunit wala ng galit, wala ng lungkot. Isang maliit, banayad na ngiti lamang, ngiting nagsasabing, "Payapa na ako." Kusang nagtabi ang mga tao habang patungo siya sa unahan, sa mismong upuang inilaan ni Carlos para sa kanya. Tahimik siyang umupo, umakyat sa kanyang kandungan ang mga anak at pabulong na nagsabi, "Mami, nandito na tayo." Hinalikan sila ni Dolores sa noo. "Oh, mga mahal ko, narating natin ito." Ilang sandali pa, pumasok si Paula sa bulwagan. Natatakpan ng belo ang kanyang mukha. Napatigil siya, napansin ang kakaibang katahimikan.
Nagbago ang enerhiya, dumating siya sa altar at yumuko kay Carlos. Anong nangyayari? Pabulong niyang tanong. Hindi makapagsalita si Carlos, umubo ang pastor. Maaari na ba nating simulan? Ngunit hindi gumalaw si Carlos. Nakakulong pa rin ang kanyang paningin kay Dolores. Sa mga bata, sa lahat ng minsan niyang itinapon. Sa unahan lumapit si Teresa kay Dolores. Gusto mo bang umalis? Mahina niyang tanong. Umiling si Dolores, hindi, tatapusin natin ito. Payapa ang kanyang tinig, matatag ang kanyang puso. Hindi siya dumating upang gumawa ng gulo. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Nandun siya upang makita, upang hayaang magsalita ang katotohanan. Ang bulwagan na dati maingay sa usapan at tugtugin ay biglang naging tahimik. Maging ang kalansing ng baso'y tumigil. Hindi malaman ng mga tao kung sa altar ba sila titingin o sa babaeng nakadilaw na binago ang buong okasyon nang hindi man lang nagsasalita. Nakaupo si Dolores ng matuwid, suot ang biyaya na parang korona. Kumikislap ang kanyang dilaw na gown sa ilalim ng ilaw. Kumikinang ang kanyang balat na parang araw sa umaga. Sa kanyang kaliwa at kanan, nakaupo ang kanyang mga anak. Kayumanggi ang balat, maliwanag ang mga mata, puno ng kuryosidad. Ang isa'y may hawak na laruan, ang isa na may pabulong na may sinasabi sa kapatid, sabay silang tumatawa. Sa likod niya nagbubulungan ang mga bisita. Si Dolores yan, bulong ng isang babae. May mga anak siya? Tanong ng isang lalaki. Kamukha niya sila at parang medyo kamukha rin ni... Shhh! Panoorin na lang natin, pigil ng isa pa. Sa altar, muling umubo ang pastor. Maaari na ba nating simulan ng seremonya? Nakatigil si Carlos. Nakatayo siya sa tabi ni Paula, ngunit hindi na talaga naroon ang kanyang isip. Umaalon ang kanyang alaala. Si Dolores na inaayos ang kanyang kurbata, nilulutuan siya ng sabaw kapag siya'y may sakit. Bumubulong ng panalangin sa gabi ang kanyang mga luha noong gabing pinalayas niya ito. Lumapit si Paula. Matalim at mababa ang boses. Sino ang babaeng iyon na may kasamang mga bata? Dahan-dahang bumalik si Carlos sa kasalukuyan. Siya, si Dolores. Ang ex-wife mo? Tumango siya. At yung mga bata. Hindi siya sumagot. Humarap na ngayon si Paula ng tuluyan. Carlos, mga anak ba niya yon? Muling bumagsak ang katahimikan. Maging ang mga photographer, hindi alam kung saan itutok ang kanilang mga kamera, ay natigilan. Nasa harapan ang katotohanan. At sa pagkakataong ito, hindi na kailangang isigaw. Dumating na ito, nakasuot ng dilaw. Hindi mapakali si Carlos sa altar. Binuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Nanlaki ang mga mata ni Paula, mababa ngunit papataas ang boses ng kanyang galit. Sinabi mong hindi siya makakapag-anak. Ako? Akala ko hindi siya kaya, pautal-utal na sagot ni Carlos. Akala mo? Tumalim ang boses niya. Sinabi mo baog siya. Yun ang dahilan kung bakit mo siya iniwan. Pinaniwala mo ako. Lumiit ang boses ni Carlos. Yun ang sabi ng mga doktor. Naputol siya ni Paula. Anong mga doktor, Carlos? Ni minsan, wala kang ipinakitang resulta. Tumanggi ka ring magpa-test. Pinunasan ni Carlos ang kanyang noo. Parang mas uminit ang mga ilaw. Pinagpapawisan na siya. Paula, pakiusap. Pagkatapos na lang ng seremonya natin pag-usapan. Hindi, matatag niyang sagot. Umatras ng isang hakbang. Dito natin pag-uusapan dahil nakatingin ang lahat. Humarap siya sa mga bisita. Ito ba ang ideya mo ng biro, Carlos? Inimbitahan mo ang ex-wife mo para hiyain siya tapos pumasok siya rito na may dalang triplets. Nag-umpisa ang bulungan sa buong silid. Nagpalingalinga si Carlos na tataranta. Pababain mo ang boses mo, bulong niya. Ngunit lalong tumapang ang tinig ni Paula, puno ng sakit at pagkabigla ang kanyang mukha. Nagsinungaling ka sa akin, sabi niya, tulad ng pagsisinungaling mo sa kanya. Mabilis na lumapit si Roberto. Paula, pakiusap, lumabas muna tayo. Hindi, pinutol niya.
Gusto ko ng sagot at gusto ko dito mismo. Lumingon siya sa unahan. Patawarin mo ako sa tanong na ito pero tumingin siya diretso kay Dolores. Iyo ba ang mga batang iyon? Dahan-dahang tumayo si Dolores. Maingat niyang binuhat ang bunso at niyakap ito. Oh, payapan niyang sagot. Mga anak ko sila. Muling natigilan ang buong bulwagan. Tinitigan ni Dolores si Carlos. Ang kanyang mga mata ay malinaw, tahimik at walang pag-aalinlangan. Tinawag mo akong baog, sabi niya. Sinabi mong sumpa ako sa buhay mo. Iniwan mo akong umiiyak sa sahig na parang wala akong halaga. Pinaintindi mo sa akin na kulang ako. Marahang napahinga ang mga tao sa kanilang kinauupuan, pero hindi pala ako ang problema. Patuloy niya, ni minsan hindi ka pumayag na magpa-test, basta't inisip mong ako at naniwala ako sa simula. Hanggang sa ipinakita ng Diyos ang katotohanan, tumingin siya sa kanyang mga anak. At hindi lang niya ako binigyan ng isa, kundi 3. Nabuka ang bibig ni Carlos, ngunit wala pa ring lumabas. Mabigat ang kanyang dila. Mabagal na humarap si Paula sa kanya. Nangangatog ang kanyang tinig, ngunit buo ang galit. Kaya nagsinungaling ka, sinira mo siya, ipinahiya mo siya. At sa lahat ng panahong ito, ikaw pala ang may problema. Nagpumilit si Carlos, hindi ko alam, hindi ko sinasadya. Hindi ka nagmalasakit, mabilis niyang putol. Kailangan mo lang ng masisisi. Kailangan mong protektahan ang iyong ego. Umatras siya mula sa altar. Hindi kita mapapakasalan, Carlos, malinaw niyang sabi, bagamat nanginginig ang boses. Hindi ngayon, hindi kailanman. Umalingaw-ngaw ang mga gulat na bulungan sa buong bulwagan. Umatras ang pastor, tulala, tumigil sa pagtugtog ang choir. Pati mga kamera'y dahan-dahang ibinaba, piliting inabot ni Carlos ang kanyang kamay. Paula, pakiusap, huwag dito, huwag sa ganitong paraan. Tumingin siya sa kanya ng huling beses. Hinding-hindi ka handa sa pag-ibig. Nakakulong ka pa rin sa iyong kayabangan. Nararapat akong makakuha ng higit pa. Inihulog niya ang kanyang buke sa entablado, lumingon at tuluyang lumabas. Sumunod ang kanyang mga abay. Naiwang mag-isa si Carlos sa harap, nanlalaki ang mga mata, litong-lito. Muling nagumpisa ang mga bulungan. Kaya pala siya ang may problema. Hindi ka panipaniwala. Gusto niyang ipahiya si Dolores, pero siya ang napahiya. Iyan ang bunga ng kayabangan. Nanginginig ang tuhod ni Carlos, mabigat ang bawat hininga. Sa likod tumayo si Dolores, hindi niya tinaasan ng boses, hindi siya nagyabang. Tahimik niyang tinipon ang kanyang mga anak at nagsimulang lumakad palabas. Hindi na siya lumingon, hindi niya kailangang lumingon. Lumakad siya na parang reyna, balot ng dignidad, biyaya at katotohanan. Sa labas, sinalubong siya ni Teresa, kumikislap ang mga mata sa tahimik na pagmamalaki. Nagawa mo, bulong niya. Ipinakita mo ang lahat. Umiling ng marahan si Dolores. Hindi ako pumunta para magpatunay. Dumating lang ako para makita. Sumakay sila sa Rolls Royce. Maingat isinara ng driver ang pinto at dahan-dahang umalis ang sasakyan. Sa loob yumakap ang mga bata sa kanya. Tumingala ang isa. Mami, okay ka lang ba? Ngumiti siya. Oo, anak. Higit pa sa okay. Samantala sa bulwagan mag-isa nang nakaupo si Carlos sa gilid ng entablado. Ang marangya niyang agbada ay biglang tila sobrang laki, mabigat sa kahihiyan. Hindi na kasing kinang ang gintong burda. Hindi nagalaw ang pagkain. Hindi nabuksan ang mga inumin. Tumigil ang musika. Nawala ang kasayahan sa buong hall. Lumapit si Roberto at umupo sa tabi niya ng tahimik. Pare, ano na ngayon? Hindi sumagot si Carlos. Nakatitig lamang siya sa pinto. Ang pintong nilakaran ni Dolores nang walang salita. At ang pintong tinakbuhan ng kanyang bride nang hindi lumilingon. Ang pintuang nilakaran ni Dolores kanina, ang parehong pintuang minsang binuksan ni Carlos nang may kayabangan, ngayon nakatayo bilang isang tahimik na paalala.
Ito ang pintuang binuksan ng kanyang mga kasinungalingan. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakadama si Carlos ng bagay na hindi niya tunay na naranasan. Nag-iisa siya. Naupo siya sa gilid ng entablado na ngayoy bakante, nakayuko, nakasubsob ang balikat. Ang dati niyang malinis na puting agbada ay gusot na. Nawalan na ng kislap ang gintong burda. Ang bulwagan na dati umaalingaw-ngaw sa tawa at tugtugin ay lubos ng natahimik, malamig. Maging ang mga waiter ay nag-empake ng mga tray ng walang salita. Walang usapan sa paligid, tanging tunog ng kawalan. Hindi maramdaman ni Carlos ang kanyang mga daliri. Umiikot ang kanyang pandinig na para bang may pumutok na baril. Mabigat ang kanyang isip, malabo. Anong nangyari? Paano gumuho ang lahat sa isang araw? Lumapit si Roberto at umupo sa tabi niya. Wala na ang kanyang sombrero. Mukhang pagod, higit pa sa pagkagulat. Carlos, banayad niyang sabi, walang tugon. Muling nagsalita si Roberto. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Tahimik pa rin, napabuntong hininga siya. Dumating siya dala ang triplets, bro, triplets. At nakita iyon ng buong mundo. Dahan-dahang lumingon si Carlos. Pinlano ko ang kasal na ito ng buwan-buwan, mahina niyang bulong. Bawat detalye. Alam ko, sagot ni Roberto. Inimbitahan ko siya. Inakala kong tatahimik siya sa gilid. Manunood habang nagpapatuloy ako. Hindi kumibo si Roberto. Dumating siya. Mahina ang tinig ni Carlos, ngunit hindi umiiyak, hindi wasak. Lumakad siya, kasama ang 3 anak. Mariin niyang kinusot ang kanyang mukha, parang sinusubukang magising sa bangungot. Paano posible iyon? Sumandal si Roberto nakatungo. Iyan din ang tanong ng lahat ngayon. Sinabi mong baog siya. Iyan ang dahilan ng iyong diborsyo. Ngunit ngayon, diretsong tumingin si Roberto sa kanya. May mga anak siya, hindi lang isa, 3. Nabasag ang tinig ni Carlos. Hindi siya nabuntis nung magkasama kami. Nagpa-test ka ba kahit minsan? Marahang tanong ni Roberto. Lumingon si Carlos palayom. Hindi na kailangan, siya iyon, mahina niyang sagot. Sino ang nagsabi? Mabilis na balik ni Roberto. Ikaw, ang nanay mo, mga chismis, basta ka na lang nag-assume. Nakatitig si Carlos sa sahig. Hindi siya lumaban. Dahil mahal ka niya, sabi ni Roberto. Tapat siya, nagtitiwala siya. Ayaw niyang makipag-away. Muling nabasag ang tinig ni Carlos. Nakiusap siya na huwag ko siyang iwan. Sinabi niyang pwede pa naming subukan. Tinawag ko siyang sumpa at pinalayas ko siya. Tumahimik ang lahat. Maya-maya bumulong si Roberto. Ngayon, heto na ang katotohanan. Nasa harap mo. At pinapanood ito ng buong mundo. Sa labas, patuloy ang kaguluhan. Kumikislap ang mga kamera, sumabog ang social media, nag-uumapaw ang mga video sa timelines. Mga clip ni Dolores na bumababa mula sa Rolls-Royce. Mga larawan ni Paula na inihulog ang buke at naglakad palayo. Kumalat ang mga hashtag na parang apoy. Dolores returns. She triplets at the wedding. Hashtag Carlos exposed. May mga nangungutya, may mga nagugulat, marami ang nagagalit. Ngunit isang bagay ang malinaw, trending si Carlos para sa lahat ng maling dahilan. Samantala sa bahay ni Dolores, nakaupo si Teresa sa sopa, nakatitig sa kanyang telepono. Pakinggan mo ito, sabi niya ng malakas, nakangisi. Ang babaeng ito ay tunay na reyna, walang sigawan, walang eksena, basta't dumating na may dala ang sagot ng Diyos. Mahinang ngumiti si Dolores habang pinapakain ng isa sa mga bata. Hindi ako pumunta para sa palakpak, gusto ko lang makita niya. Tumingala si Teresa mula sa kanyang screen. Well, nakita niya at hindi lang siya, lahat nakita. Binuhat ni Dolores ang sanggol sa kanyang kandungan. Pinunasan ng baba nito ng marahan. Sa tingin mo, may nararamdaman ba siya ngayon? Umirap si Teresa. O nararamdaman niya, maniwala ka. Walang kayabangan ang makakatakas sa hiya. At bigla may kumatok sa pinto na palingon si Dolores. Sino kaya iyon? Ako na ang titingin.
sabi ni Teresa. Binuksan niya ang pinto at natigilan na buka ang kanyang bibig. Oh, Carlos. Dahan-dahang tumayo si Dolores, inilagay ang sanggol sa walker. Nanigas ang kanyang katawan. Pumasok si Carlos, ngunit hindi na siya ang lalaking nakita sa kasal. Gusot at nakalabas ang kanyang kamiseta. Namumula ang kanyang mga mata, may bakas ng puyat, tuyot at bitak-bitak ang kanyang labi. Hawak-hawak niya ang kanyang sombrero gamit ang dalawang kamay na parang batang ipapatawag sa principal's office. Dolores, mahina niyang sabi. Wala siyang isinagot. Napatingin si Carlos sa paligid. Tumigil ang kanyang mga mata sa mga bata, naglalaro, nakangiti. Isa sa mga bata ang tumingin sa kanya at ngumiti. Hi, Uncle! Parang pinilipit ang dibdib ni Carlos. Hindi ako pumunta para manggulo. Anya, nakatayo pa rin. Kailangan ko lang makita ka. May sasabihin ako. Nakapulupot ang mga braso ni Dolores. Payapa ang kanyang mukha. Sinira ko ang lahat, mahina niyang bulong, nakayuko ang mga mata sa sahig. Hinusgahan kita ng hindi makatarungan, mahina ang tinig ni Carlos. Ininsulto kita, hinayaan kong bulagin ako ng kayabangan ko, tahimik ang buong silid. Lumapit siya ng isang hakbang. Inakala kong tama ako, sinabi ko sa lahat na baog ka, at kahit minsan hindi ko ipinacheck ang sarili ko. Basta't inassume ko na. Sa wakas sumagot si Dolores at ang assumption na yon ang sumira sa ating kasal. Dahan-dahang tumango si Carlos. Alam ko, nakikita ko na ngayon. Isa akong hangal. Pinayagan kong kontrolin ako ng ego. Hindi kita ipinagtanggol, ipinahiya pa kita. Nanatiling kalmado ang boses ni Dolores. Hindi mo lang ako pinahiya, Carlos. Dinurog mo ako. Pinadama mong wala akong halaga. Pumatak ang mga luha sa pisngi ni Carlos. Patawad, Anya. Mula sa kaibuturan ng puso ko, humihingi ako ng tawad. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa kapatawaran, pero kailangan kong pumunta. Lumuhod siya. Pakiusap, kahit hindi mo ako patawarin, kailangan kong sabihin, nagkamali ako, sinaktan ko ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa akin. Tahimik lang siyang tinitigan ni Dolores. Nakita kita sa kasal, dugtong ni Carlos, kung paano ka naglakad, payapa, marangal. Hindi mo tinaasan ang boses, hindi ka naghiganti, hinayaan mong ang katotohanan ang magsalita. Tumingin siya sa mga bata. Magaganda sila at ikaw, napakahusay mong ina. Muling yumuko si Carlos, patawad. Sandaling natigilan ang buong silid, pagkatapos lumapit si Dolores. Tumayo ka, mahinang sabi niya. Nagulat si Carlos. Hindi ka galit? Galit ako nun, sagot niya. Sa maraming taon, pero hindi na ngayon, malaya na ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Salamat sa pakikinig. Magpates ka, dagdag ni Dolores, banayad ang tono. Hindi para sa akin, kundi para sa kinabukasan mo. Mabilis siyang tumango. Ginawa ko na kaninang umaga. Tumaas ang kilay ni Dolores. Namula ang mukha ni Carlos. Kumpirmado ng doktor, mababa ang bilang ng sperm ko. Malamang dahil sa impeksyong hindi ko naagapan noon. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Dolores. Kaya pala lahat ng taong yon. Oo, halos pabulong niyang sagot. Ako pala ang problema. Matagal ang katahimikan bago muling nagsalita si Dolores, mahina ngunit matatag. Hindi kita kinamumuhian, Carlos, na kapag move on na ako, binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon at mas mabuti pa. Dahan-dahang tumango si Carlos. Alam ko, at karapat-dapat ka sa lahat ng iyon. Masaya akong masaya ka. Tumalikod na siya para umalis. Carlos, tawag ni Dolores. Huminto siya, lumingon. Pinapatawad kita. Bumigay ang kanyang balikat sa ginhawa. Salamat. Paglabas niya, lumapit si Teresa kay Dolores. Halos hindi makapaniwala. Mas malakas ka kaysa sa akin. Mahinang ngumiti si Dolores. Hindi ako malakas. Gumaling lang ako. Kinabukasan, dumating ang panibagong bagyo kay Carlos. Nagliwanag ang kanyang telepono sa mga notifications. Emails, missed calls, mensahe mula sa mga kasamahan, mamamahayag, at malalayong kamag-anak.
May mga investor na umatras sa kumpanya, naka-hold ang mga kontrata. Sirang-sira ang tiwala. Isang mensahe ang tumimo mula kay Paula, "Huwag mo akong tawagan. Bumalik na ako sa Lagos. Hanapin mo ang kapayapaan sa sarili mo. Sana matuto ka." Naupo siya sa kanyang upuan, hawak ang telepono, wala na ang lahat. Ngunit sa kabila nito, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Marahil ganito ang tunay na kababaang loob, ang bigat ng katotohanan na sumisira sa ulap ng kayabangan. Samantala, bumalot ang kapayapaan sa tahanan ni Dolores na parang sikat ng araw sa mga nakabukas na bintana. Kakauwi lang ni Francisco mula sa biyahe at mahigpit siyang niyakap. "Napanood ko ang mga video," sabi niya. "Lumakad ka roon na parang leonesa." Napatawa si Dolores. "Hindi iyon madali." "Ipinagmamalaki kita," wika ni Francisco. "Higit pa roon, masaya akong ipinaglaban mo ang sarili mo." Tumingin si Dolores sa kanilang mga anak, mahimbing na natutulog sa malalambot na kumot. Hindi pa nila naiintindihan ang nangyari, mahina niyang sabi, "Pero balang araw ikukwento ko sa kanila ang buong kwento." Ngumiti si Francisco, "At sasamahan kita." Magkahawak kamay silang tumayo sa tahimik na sala, walang pait, walang galit, tanging kapayapaan. Isang buwan ang lumipas mula sa kasalang hindi natuloy, patuloy pa rin ang usapan sa internet. Hindi pa rin namamatay ang mga headlines, ngunit ang mundo'y nagpatuloy. Si Carlos hindi na siya ang lalaking hinahangaan nun. Hindi na siya naglalakad sa boardrooms na parang hari, nawalan na ng ngiti. Wala na ang dating karisma. Lumamig ang kanyang opisina, nagbitiw ang mga empleyado, umatras ang mga kasosyo, at yaong naiwan ay hindi na siya matitigan. Nagbubulungan sila, iniwasan siya, at higit sa lahat nawala ang kanyang sarili. Hindi na siya makatulog, hindi makapag-focus. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pagdating ni Dolores, ang triplets, ang pag-alis ni Paola, at sa huli, ang diagnosis. Ang katotohanang ilang taon niyang tinakasan ngayon ay humabol ng buo. Nakatitig siya sa kanyang mesa, hawak ang ulat mula sa fertility clinic. Low sperm count, poor motility, inire-recommend ang gamutin agad, parang martilyo ang bawat salita. Mga taon ng pagbibintang, mga taon ng kahihiyan, mga taon ng pananakit sa babaeng ang nais lang ay mahalin siya. Muling nag-vibrate ang telepono. Isa pang headline mula sa blog, "Dating negosyanteng tanyag, bumagsak matapos sa wedding entrance ng ex-wife." Napabuntong hininga siya at ibinaba ang telepono. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ina. Mas matanda na ang itsura, mas marupok. "Carlos," mahina niyang sabi, umupo sa tapat niya, "kailangan kitang kausapin." Dahan-dahan siyang tumango. "Alam ko na ang sasabihin mo." Napabuntong hininga ang ina. "Nagkamali ka, nagkamali tayo." Napatitig si Carlos. "Pinilit kitang iwan siya," patuloy niya. "Ininsist ko na siya ang may problema. Ni minsan, hindi ko inisip na baka mali kami." Napalunok si Carlos. "Mama, tinulungan mo akong palayasin siya." Alam ko, nanginginig ang tinig ng kanyang ina, "at baka hindi ko na mapatawad ang sarili ko." Tahimik silang dalawa. Pinunasan ng ina ang kanyang mga mata. "Nakausap mo ba siya ulit?" "Pumunta ako sa kanya. Pinatawad niya ako." Pumikit ang kanyang ina. "Mabuti talaga ang puso niya. Kahit matapos ang lahat ng ginawa natin." Tumango si Carlos. "Pero hindi na siya babalik." "Hindi," mahinang tugon niya. "May bago na siyang pamilya, totoong pamilya." Yumuko siya. "Binigyan siya ng Diyos ng ganda kapalit ng abo," bulong niya. "At tayo ang sumira sa isang bagay na dalisay." Tahimik na nakaupo si Chic. Nakatitig siya sa kanyang mga palad. Ngayoy walang laman. Ang mga kamay na minsang binalutan ng singsing ng kayabangan at kapangyarihan ay wala ng hawak. Wala na ang kanyang korona. Samantala, sa mas payapang bahagi ng bayan, ibang-iba ang daloy ng buhay.
Nasa kusina si Dolores, mahinang humuhuni habang hinahalo ang nilulutong okra soup. Nakahiga sa sahig ng sala ang mga bata, tutok sa cartoons. Umaalingaw-ngaw ang kanilang tawa. Si Francisco na may nakaluhod sa ilalim ng lababo. May hawak na wrench habang inaayos ang gripo. "Babe," tawag niya, "paalala ulit, meron pa ba tayong hipon dilis?" Napatawa si Dolores. "Meron, pangalawang estante, asul na lalagyan." Sumilip siya pataas at ngumiti. "Inayos mo ang kusina na parang chemistry lab." Sabay silang natawa. Walang ginto sa mga dingding, walang mamahaling kotse sa labas. Ngunit mayroong kapayapaan, ang uri ng kapayapaang bumabalot sa kaluluwa na parang mainit na kumot. Mayaman ang kanilang tahanan sa kagalakan. Kinagabihan, habang kumakain sila ng mainit na sabaw at nagtatawanan, biglang nagsalita ang isa sa triplets matapos punasan ng kamay sa napkin. "Mami, paglaki namin, magiging sikat din ba kami tulad mo?" Napatawa si Dolores. "Sino namang nagsabi sa inyo na sikat ako?" "Internet," sagot ng pangalawang bata sabay dila sa kanyang hinlalaki. "Lahat pinag-uusapan ka." Napatingin si Dolores kay Francisco, may banayad ng ngiti. "Lalaki kayong kilala ang inyong kwento," wika niya. "Pero mas mahalaga, lalaki kayong kilala ang inyong halaga." Tumango si Francisco at kilala kung gaano katatag ang inyong ina. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Dolores ng liham sa bago niyang bukas na restaurant. Isang simpleng sobre, payak at walang palamuti. Dahan-dahan niya itong binuksan. Maikli lamang ang nakasulat sa loob, nakalimbag sa itim na font at may pirma sa ibaba. "Dolores, salamat sa iyong lakas. Salamat sa iyong kapatawaran. Tinuruan mo akong ng aral na hinding-hindi ko malilimutan. Nawala sa akin ang isang mabuting babae. At sana balang araw malaman ng iyong mga anak kung gaano sila dapat maging proud. Nais ko sa iyo ang kapayapaan." Carlos, maingat na tinupi ni Dolores ang liham at inilagay sa kanyang drawer. Hindi siya umiyak, hindi rin siya ngumiti. Huminga lamang siya ng malalim, wala na siyang galit, wala na ring lungkot at meron na siyang kapayapaan. Samantala, sa dating marangyang bahay ni Carlos, mabigat ang hangin. Hindi na kumakaway ang mga kapitbahay. Ang iba'y pinagmamasdan siya mula sa bintana ng may awa. Ang ilan na may pabulong na nag-uusap sa likod ng kanilang mga gate. Maging ang hardinero'y hindi na siya masiglang binabati. Ang gwardya'y dahan-dahan na lamang nagbubukas ng gate. Wala na ang mabilis na saludo o masayang tango. Siya na ngayon ang bagay na pinakaayaw ng isang lalaking puno ng kayabangan. Ang lalaking nilamon ng kahihiyan. Isang gabi, tumayo si Carlos sa harap ng salamin. Pinagmasdan ang taong nakatingin pabalik. Wala nang suot na coat, mas matanda ang mukha, hungkag ang mga mata. "Sino ka na ngayon?" Mahinang bulong niya. "Ano ang naidulot ng iyong kayabangan?" Nanatiling tahimik ang silid, walang sagot ang salamin. Lumingon siya sa bintana, nakatingin sa papalubog na araw. Sa huli, muling nagsalita. Mahina ngunit totoo. "Sinira ko ang babaeng nagmahal sa akin. At ngayon, nag-iisa ako." Ngunit sa kabilang panig ng mundo, ang babaeng minsang dinurog niya, buong buo na muli, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. Nagtayo siya ng tahanan, hindi mula sa mga ladrilyo, kundi mula sa pananampalataya. Itinanim niya ang layunin sa kanyang mga araw at diniligan ito ng kapayapaan. At sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang 3 anak, nagtatawanan, naglalaro, lumalaki, nakikita niya ang isang pangakong tinupad ng Diyos. Ang tinawag minsan ng mundo na kawalan, ginawang kasaganaan ng Diyos.